Amen. So, it is good to be in the house of the Lord again. Amen po ba? So, batiin niyo po yung katabi. Sabihin mo, maganda ka pa sa umaga. Amen. Hallelujah. So, truly God is good. Amen. Praise God. So, mabuti po ang Diyos. It is good to be in the house of the Lord again. Amen. Tayo po'y masaya. Nandito tayo. Amen. At truly, and every time we are in the presence of God, I believe God is about to pour out something in us. Amen po ba? Ang Lord po ay mayroong nakahanda sa atin. Kaya napaka-importante na palagi tayong naghahanda para lumapit sa Panginoon because those people who are expecting something from the Lord, they will receive something from the Lord. Amen? Amen po ba? So, napakahalaga po na nowadays, we need to be always in the presence of God because, alam niyo po, importante po na tayo po'y maging healthy, no? Our minds and our hearts, no? Kasi kapag po yung ating isip at ating puso hindi po healthy, nagiging weak po tayo, napakabilis na magkasakit spiritually ang bawat isa. Kahit na nga yung Kristiyano, minsan hindi alam ang gagawin, ano pa kaya kung hindi ka totally nakikinig? Amen? Nowadays, the attack of the enemy is directly in our hearts and in our minds. Kaya minsan, meron po tayong nababalitaan, na-depress, na-oppress. This is not a result of a weak body, no? Pero lang siyang malaking problema. Pero kapag we are designed to conquer, we are designed to overcome problems, no? Hindi po mahina yung gawa ni Lord. Amen po ba? Tayo po'y sa paningin ng Diyos, tayo po'y linikha na may image and likeness ni God. So ang problema kapag weak po yung tao, hindi niya kayang i-overcome yung mga problem, no? Because hindi po siya malusog. Meron siyang malnourished, anemic po yung spiritual life niya. Amen? Kaya pag anemic po, is given na tendency po nun, talagang ba-blackout po yan, mapafall, mapapahamak. Amen? Kaya it's about time in our times na kailangan po sa ating generation today that we are always fed by the Word of God. Well, napipid po tayo palagi ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds unto the mouth of God. So kailangan natin yung salita, kailangan nating nourishment, no? Kailangan natin na mag-consume ng nutrition para yung mind natin tama mag-isip, yung puso natin tama mag-isip. Amen? Kaya kapag hindi po natin ginawa yon, wala pong, minsan napapansin niyo po ba, minsan may mga tao na mainit sa Panginoon at makikita mo ilang mga madadown siya, mawawala siya. Napakadali na minsan ma-deceive, no? Tinanong mo, anong problema? Nagka-problem di ba? So makikita mo, wala na siya. The devil come to steal, to kill, and to destroy. If we are not aware of it, mawawala ka. Hindi ka magtatagal. This is a battle. No? It is not a battle in the flesh, but it is a battle in the spirit. Amen? So, kaya nga po ang pag-aaralan natin is about heart. We will focus about heart. Loyal heart po. Parang, kasi if you are loyal, it proves you are royal, no? So, we talk about heart, puso. One of the most deceitful part in us is the heart. Amen? Kapag yung heart kasi deceitful, means pabago-bago yan So, ang dinidemand ni Lord sa atin maging loyal sa Kanya. Amen? But today we will talk about heart. Kasi, bakit? Kasi pag pinag-usapan mo yung heart, we will talk about souls, kaluluwa. Kasi mayroong part yan, body, soul, and spirit. Yung heart nasa soul.
Kaya nga po kapag sinabi mong soul, it is the will, intellect, and emotion. Kaya kapag hindi po tama ito, mabilis po napapahamak siya, yung soul natin. This is the heart. So, si Lord po talaga originated ng loyalty, no? Alam naman po natin yung faithful comes from the root word faith. If you want to be faithful, of course you have a faith. Sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 9. Tingnan niyo po ito. Know therefore that the Lord your God is God, sabi niya. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandments. So yun, originally, si Lord faithful. Amen po ba? Kaya gusto niya maging faithful tayo. We must be loyal, no? So the problem is, if our heart has a problem, then yung loyalty nako-compromise. Amen po ba? So kailangan po matutunan po natin ito para magkaroon tayo ng yung ma-establish talaga yung ating relasyon sa Panginoon. Kung ang Diyos po, sabi niya, tapat siya maging sa 1,000 generation, no? Dapat maging tapat din tayo sa Kanya. Kasi yun talaga. Originally, we are following Christ. We are devoted to Him. Amen po ba? What is loyalty? Basahin ko po yung loyalty according to the, sabi niya, loyalty is remaining committed to those who God has brought into our lives and has called us to serve. Yan po pala. It involves other people. It involves whatever God has gave us. No, even in the times of difficulties, you must be loyal. It is a developing allegiance and respect, to one another. Not seeking to manipulate other. Hindi mo na minamanipulate ang other. Because you are faithful, you are loyal. Being loyal exhibits our commitment to Christ. Amen po ba? So we exhibit our commitment if we are loyal to God. That's why, si Lord po, makikita nyo, tumitingin talaga sa loyalty. Amen? If you are not loyal, alam ni Lord. If you are loyal, alam ni Lord. Kaya today, pangarap ko o dalangin ko na makuha po natin ito. Tingnan niyo po yung sinasabi ng 2 Chronicles chapter 16, verse 9. Pakilagay po. 2 Chronicles chapter 16, verse 9. I'm putting foundation sa ating pinag-aaralan. Tingnan niyo po. Basahin po natin. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Tumitingin si Lord, sa lahat ng dako, sa buong mundo. Ang sabi niya, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Yan. Tinitingnan niya kung ikaw ay loyal, papakita niya siya'y malakas. Sino pong gustong makaranas nun? So loyalty, yun po yung it matters. Dinidemand ni Lord. Amen? Napakadami ngayon na nasisira rito sa about loyalty. Sometimes we exhibit compromising. Pero dito, for the eyes of the Lord, tumitingin po siya sa mga loyal. That's why if you are loyal, God sees you. God knows your heart. Amen? Alam ni Lord. So sabi mo, wala ka mang itatago sa Kanya, alam ni Lord. So kung titignan po natin talaga originally yung loyalty, makikita natin, what is the composition of it? Makikita natin, is the will, yung heart. When we talk about heart, we will talk about will, intellect, and emotion. Yan. Ito po yung usually ginagamit natin, yung ating freedom of will, yung will po natin. And we always use our intellect. Sino po yung nag-iisip dito? Sino po yung emotional dito? Pag emotional ka, it means mapanood ka ng mga telenovela. So usually, ito po yung composition ng soul,
it is also in the Bible, pag sinabing soul, it is the heart of man. So, sabi ng Bible, the most deceitful is the heart. Amen? Kaya kapag hindi po okay yung puso mo, weak ang decision making mo, weak yung thinking mo, at weak din yung emotion mo. Yari ka dyan. Pwede kang mapalayo sa Diyos. Kasi nga po, vulnerable ka sa attack ng demonyo. Tignan niyo po yung sinabi sa Mark chapter 12 verse 30. Usually, naririnig natin ito. Amen? Ito po yung tinatawag nating purpose. Sabihin po natin, purpose. Sabihin po natin, purpose. So, sabi po niya, you must love the Lord your God with all your heart. Yun na talaga. So what we are talking about heart, we must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ito talaga. And with all your strength, of course. Doon ka napapalakasan kasi kapag tama yung kondisyon ng puso mo. Pero kapag wala po, siguradong mahina ka. That's why today I pray na talagang ma-empower ka. You will be strengthened. That's why in the condition, tandaan po natin, kung titignan natin yung kahulugan ng faith, di po ba, meron siyang faithful, di ba? Yung faithful comes from the root word faith. Yung faith mo is a present tense. Amen po ba? Basahin po natin yung Hebrew. Sabi niya, now faith, sabi niya. It doesn't mean you are okay dati or today, you are assuring na okay ka for tomorrow. Hello? It doesn't naman, hindi naman okay ngayon, pwede ka maging okay tomorrow. Amen po ba? Importante yung present tense. It means it's a continuous relationship. Amen po ba? Hindi po yung past experience, hindi po yung past faith. May mga palaging nagsasabi yung nakaraan. Hindi pwedeng magdepende tayo yung nakaraan. Ang tinatanong ni Lord yung ngayon. Sabi mo sa iyo tabi, ngayon. Marami na akong nakilala, ang gagaling noon, pero ngayon, bokya. Amen? Makikita mo talagang nakapaka-passionate, pero makikita mo, pagdaan ng panahon, tumutumba. Kasi hindi naalaga yung puso. Amen? So ikaw, tanungin mo katabi, ikaw, kumusta ka na? Sabi mo, be careful with your heart. Be careful with your heart kung saan ka dadalhin yan. Kapag hindi mo dinisciple yan, guguluhin yung buhay mo. Alam nyo naman, napakatindi po ng pusong yan. Ikaw ang guguluhin niya. Kasi apektado yung decision mo, yung will mo, at saka yung emotion mo. Isang emosyon lang matindi, mayayari ka na. Kaya marami po yung iba, pag tinanong mo, kumusta ka na? Hindi ka na nag-aatin. May problema ako. Yan na, emotional na. Di ba? Kanina sinabi natin, love the Lord your God with all your heart. Tamaan na po. Kailangan ng ma-opera. Di ba? May problema na. Amen? So, dapat po, yung faith natin, that's the condition of our relationship to the Lord, must be hopeful palagi. Meron siya talagang now. Amen? It's a present tense. Amen? Give you an example. Solomon is a good person nang siya po yung nagpasimula. Di ba? He started so passionate. Kahit na i-offer po siya, sige, anong gusto mo? Pero masasabihin ka na, Lord, na hihingi, anong gusto mo? Siguro kapag ikaw ang sinabihin na ganyan, Lord, gusto ko po ng bahay, sasakyan, ganito. Pero dahil passionate po itong si Solomon, Lord, ayaw ko po ng lahat. Gusto ko lang po wisdom. Yan. Di ba tama puso? Amen? Amen? Nakaka-bless? Ako kapag gano'n, siguro tumba na ako dahil mali, sigurado pipiliin ko. Di ba? Baka si brother pipiliin niya maging artista, hindi natin alam. Kasi minsan mali puso kapag hindi natin pinili yung tama. Kapag hindi tama puso, mali yung pipiliin mo. Buti na lang tama puso ni Sister Lou, napili niya. Pero minsan ganon.
Amen? Di po ba? So tama. Si Solomon, he started good. He's so passionate. But when God offers him something, ano yung gusto mo? Lord, gusto ko lang wisdom, ha? Para i-guide ko lang yung ministry ko, binibigay mo sa akin, ayusin ko lang to para i-guide ko ang buong Israel. Galing, ha? Sige, dahil yan ang pinili mo, bibigay ko sa iyo lahat. Siya po yung pinakamayaman sa buong Israel, sa buong mundo noon. No, mayaman po kay Steve Jobs at kanino pa man, mayaman po siya. Mayaman na mayaman si Solomon dahil sabi ng Bible, yung ginto at silver, ordinary lang. Baga, nandun sa panahon niya, talagang full of abundance yung panahon niya. Yung mga ginto, tonelada, binubuhos lang nila sa templo. Sabi niya, respetuhin natin ito. Para bang na-hypnotize yung mga ibang ibang lahi, bigay natin ito. Kaya mayaman po. Baby, dito ka sa tabi ko para. Okay lang yan. At least hindi sila natatakot sa church. Yung mga ibang bata, takot sa church eh. Yung mga church, nag-enjoy sila sa church, may future. Amen? So, importante po. Pero si Solomon end up compromising. Kasi si Solomon, nagkaroon siya ng 700 wives. Ang daming biyenan. And 300 concubines. 1,000, brother. Kinaya kaya niya. Grabe. Kaya ang questionable po yung leadership niya, bandang huli, hinati ni Lord, yung Israel, nagkaroon ng Juda at Israel. Dahil sa kagagawan niya, nawasak ang buong Israel. Ang ginawa niya, ialis ko na tong Huda at Benjamin para yung darating na Mesaya hindi mapahamak. Dahil lang sa kagagawan ni Solomon. Imbes na bandang huli matino siya, naging maparangalan ng Diyos, mag-asawa na po siya ng iba't ibang mga Diyos-Diyos, nagsumamba na siya sa ibang Diyos-Diyosan. Pangit ang ending. Si Samson po maganda rin, anointed. Wala nang ibang anointed kundi si Samson nang isinilang. Biro mo, papatayin mo, no? Matindi si Samson. Pero dahil nga po, pangit yung puso niya, namimili siya ng mga kapartner na mga unbeliever, mga Pilistine, nasira siya. Kay Delilah lang, hindi niya kayang labanan. Ano nangyari? Lord, bandang ulit, dinukit Dema to, binulag po siya hanggang sa nawik po siya, pero humingi siya ng last chance. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko pong gawin yung purpose ko. Yun po, binigay ni Lord yung templo, winasak, napatay niya yung mga Pilisteo. At least, ang ending niya, nakagawa rin siya. Pero ang tanong, ikaw kaya? Hanggang saan ka? We need loyalty. Chine-check natin palagi, ano yung condition ng puso natin? Meron tayong babasahin dito in the life of Asa. Si Asa, makikita natin sa 2 Chronicles chapter 14, verse 1 to 6. Meron tayong matututunan sa naging buhay ni King Asa. Is the longest reigning king in Judah. Pinakamatagal na naghari sa buong Huda, si Asa. Apo ito ni Solomon. Amen? So, sabi niya rito, basahin po natin. Para i-connect po natin sa pinag-aaralan natin. So, basahin po natin. Nandyan ba? Okay, basahin po natin. Number 1, sabi niya, sa chapter 14, verse 1 to 6, matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon sa kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa matataas na lugar. Pinagiba rin niya ang mga alaalang bato at pinaputol ang posting simbolo ng Diyos ang si Asherah. Amen?
Inutusan niya ang mamamayan ng Huda na dumulog sa Panginoon at ang Diyos sa kanilang mga ninuno at mga tinupad sa kanyang mga kautusan. Tumupad sa kanyang kautusan. So, inutusan niya na mag-pray at saka magbasa ng Bible ang buong Huda. So, it means pinagiba niya yung idolatria. No, yung idolatry. Pinagiba niya rin ang mga sambahan na matataas sa lugar at ang mga altar na pinagsusunugan ang mga insenso sa lahat ng bayan ng Huda. Kaya may kapayapaan. Look at this. Kaya may kapayapaan at kaharian sa Huda sa panahon ng paghahari ni Asa. And then verse 6, at habang mapayapa, pinalagyan niyan ng mga paderang mga lungsod ng Huda, walang nakipaglaban sa kanya sa panahon nito dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan. Wow! Because he is loyal, he is faithful. Anong nangyari? Binigyan siya ng kapayapaan ni Lord. Ano po yung ginawa niya? Pinagiba niya lahat ng mga idolatria. Yung mga idols, usually, the attack of our hearts always leads to idolatry. Kapag hindi mo binantayan, ang puso mo, minsan, merong ipapalit ang demonyo para kahalilin ng Diyos sa buhay mo. Yun po yung idolatry. So si Asa, ang ginagawa niya, winasak niya lahat yun. Tinuruan niyang manalangin, talagang naging passionate po siya. Maganda ang kanyang pasimula. Amen? Pwedeng maganda yung pasimula natin, pero pwede ring maging pangit panghuli. Pero hindi ating gusto yun. Gusto natin, kahit napangit yung pasimula, hanggang sa dulo, tama tayo. Amen po ba? Amen? So, ganun po ang nangyari kay Asa. So, exciting ang kanyang buhay because he is young. Minsan nakikita mo yung mga bagong mga na-encounter. Sino ba yung mga na-encounter dito? Di ba kapag na-encounter ka, Lord, I'm so blessed. Talagang makikita mo, so excited to do something. Yung mga dating hindi mo ginagawa, gagawin mo. Yung mga mahirap ay gagawin mo. But along the way, yung puso mo pwedeng lumamig, pwedeng tumigas, wala ka nang maramdaman kapag hindi mo iningatan. Ito po yung nangyari kay Asa. Tingnan niyo po yung mga experiences niya. Amen? Sino may mga testimony dito na minsan makikita mo na matitindi. Tingnan niyo po yung nangyari kay Asa ng panahon niya. Nung mainit na mainit siya sa Panginoon, nagtitiwala siya sa Panginoon. Tingnan niyo po, 2 Chronicles chapter 14 verse 8 hanggang 13. Babasahin ko po sa NLT kasi ma-emphasize dito yung English po. King Asa had an army of 300,000. Dami nun warriors from the tribe of Judah, armed with large shields and spear. He also had an army of 280,000 warriors from the tribe of Benjamin. Yun po. So kung all in all, ang army niya is 580. Ganun sa karami yung mga army, yung warriors ni King Asa. So it means na mobilize niya ang buong Huda para makipaglaban sa mga kalaban nila para hindi po sila magapi. Amen? Sabi na rito, both armies were composed of well-trained fighting men. Natitrain sila, na-equip sila. But in verse 9, tingnan niyo po, once a Ethiopian, sa other translation, Kushi, mga maiitim po rito. Mga black sila. Parang Afrikano, Ethiopian. Amen. Tingnan niyo po, named Zerah and attacked Judah with an army of, alan po? Tingnan niyo, 1 million. Wow! 1 million? Papasukin nila ang Huda at 1 million sila, gusto nilang talunin ang Huda, sakupin. Ikaw kaya kapag ganun ginawa nila, parang naiisip ko, ano kayang ginawa nitong Asa nga ito? Ano kayang naramdaman niya? Parang paparating yung 1 million soldier to capture your nation. Di ba nakakatakot ito? Di ba? Ang sabi niya rito, sabi na, so Asa, verse 10, deployed his armies for battle in the valley of North Maresha. Tingnan niyo po yung verse 11. Then Asa, look at this. Then Asa cried out to the Lord his God. Anong ginawa niya? Siya'y nanalangin. Then Asa cried out to the Lord his God, O Lord, no one
but you can help the powerless against the mighty. Help us, O Lord our God, for we trust in you alone. Lord, tulungan niyo po kami. Biro mo, 580,000 niya yung RB niya. At least naman po, marami din. At meron siyang mga, kaya naman niya magkipaglaban. Pero ang sabi niya, help us. We are powerless. Napaka-humble niya. And sabi niya, you alone can help us. You alone. Sabi mo natin, you alone. Ang isip niya, ang puso niya tama dahil ikaw lang ang makatutulong sa amin, sabi niya. Ganun po, kapassionate itong si Asa. Amen po ba? Sabi niya, help us, O Lord, for we trust in you alone. It is your name that we have come against these vast hordes. O Lord, you are our God. Do not let me prevail against you. Ang sinasabi niya, huwag niyo po kaya magtagumpay sila sa iyo. Mautak rin. Hindi sinasabi magtagumpay sila sa akin. Walang pinapakita na self sa kanya. Hindi nakasentro yung buhay niya, yung leadership niya sa sarili niya. Nakasentro, kanino po? Kay Lord. Tama puso, si Lord ang nakaupo sa kanyang trono. And verse 13, Asa and his army persuade them as far as Gerar, and so many Ethiopians fell. That they were unable to rally, they were destroyed by the Lord. Ayan, tingnan niyo po, they were destroyed by the Lord. Sinong nag-destroyed? Hindi niya sinabing army. Sinong nag-destroyed? The Lord. Sabi ng Bible. Ewan ko nung ginawa ni Lord. Pero pinatay niya lahat. Ang sabi niya rito, they were destroyed by the Lord. And sabi niya, and his army, and the army of Judah carried off a vast amount of plunder. So meron pang nakuwang plunder. Amen? It means, siguro may mga damit yun, may mga pantalon, may mga pera sa bulsa, may mga alahas. Dinala nila. Ayos to. Blessing. Biro mo, 1 million. Baka may cellphone, baka. Di ba? Matindi. Baka yung espada, ito, ayos itong espadang ito, may ilaw. Di ba? Talagang excited yung mga tao dahil natalo nila. Amen po ba? What is the reason? Tama puso, tama ang pamamaraan. They cried out and they trust in the Lord. Nagtiwala sila sa Panginoon. But eventually, merong nangyari kay Asa. Minsan, yung mga Kristiyano, pag bago-bago ka, maapoy ka eh. Pero habang tumatagal, lumalamig ka. Pwedeng ganun. Pag hindi mo binantayan, yung spiritual life mo, mawawala ka. Kaya kami, katagal na namin nami-ministry, binabantayan namin. Kasi any moment, your heart can be disloyal. Your heart can be deceived. Kasi deceitful yung puso mo. Pwedeng mawala. Tingnan niyo po yung nangyari kay Asa. Pagkatapos, Di ba nag-start siya? Sabi niya rito, sa 2 Chronicle chapter 16, 2 chapters, pagkatapos po nito, sabi niya, so babasahin ko po sa Tagalog, nang ika-36 years, amen, tagal na niya nagre-reign. Di ba? 36 years, more than half of his reign, dito nagkaroon ng battle na naman. Sabi niya rito, nang ika-36 years na taon ng paghari ni Asa, nilusob ni Haring Baasha ang Israel, ang Juda. Pinabakuran niya ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa at Juda. Amen. Ang ginawa po ng hari ng Israel, kapatid niya yun eh. Pinabakuran niya yung mga lugar ng Rama para hindi makalabas. Papatayin na natin yung mga taga-Juda. Ganon ang dating ng Israel. Pero mga kapatid niya. Di ba? Ang sabi niya rito, ipinakuha niya tingnan niyo po yung decision niya. Amen? Ipinakuha niya ang mga pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon at ang kanyang palasyo. Ipinamigay niya ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damasco kung saan siya nakatira. Ito ang mensahe niya sa kay Ben-Hadad. Tingnan niyo po, iba na po yung style niya. Amen? Kanina, anong ginawa niya nung nagkaroon siya ng vast army problem? Amen? He cried out, he prayed. Nanalangin niya. Ngayon,
pakuha mo yung silver and gold, ibigay natin kay hari ng Aram. Gumagawa na ng paraan. Nagtitiwala na ngayon sa silver and gold. Nagtitiwala na ngayon sa mga material things na siya'y magliligtas sa kanya. Hello? Na-deceit na yung heart na, no? Yun na yung ginagawa niya ngayon. Hindi na siya nagtitiwala sa Diyos. Biro mo, 36 years, no, nakita ng Bible na sabi niya wala siyang nagkaroon ng gera, binigyan siya ng kapayapaan, pero nang itines niya, I don't know, makita natin, tinitignan ni Lord, ini-expose niya. Sabi ng binasa natin kanina, tumitingin si Lord sa lahat ng dako, tinitignan niya yung puso. So nakita niya si Asa, may peligro dito. Critical itong taong ito. Titignan ko nga, tinret siya. Then ano pong nangyari? Oo, tumpak. Puro na lang pera, puro na lang ganon. Nagtiwala na lang siya sa pera. Ang sabi niya rito, ipinakuha niya sa pilak ginto sa mga bodega ng templo. Kinuha pa niya sa templo ng Panginoon ang kanyang palasyo. Ibinigay niya ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram, doon sa Damasco kung saan siya nakatira. Ito ang kasunduan ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan na magkakampihan tayo gaya ng ginawa ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang pinadala ko sa iyong pilak at ginto. Di ba? Nagbabribe na ngayon. Ang sabi, tanggapin mo yung bilak at ginto. Hilihiling ko na tigilan mo ang pagkampi kay Haring Baasha ng Israel para pabayaan na niya ako. Yun na. Wala nang spirituality. Amen? Amen? Wala nang spirituality. Parang nagtitiwala na lang sa mga bagay na nakikita. Nagiging deceitful na yung puso. Amen? Tingnan niyo po. Pumayag si Ben-Hadad kaya kahilingan ni Haring Asa at tinutusan siya ng mga commander ng kanyang mga sundalo lubusin ang mga bayan ng Israel na sakop nilang Ijon, Dan, Abel, Maim at lahat ng lungsod ng Naphtali na ginamit na bodega. Talagang pwede kang i-deceit ng money things. Alam niyo po, ang nakakalungkot minsan, kapag nagtiwala ka sa pera, for the first, makakaranas ka ng pleasure. Makakaranas ka, salamat dito. Doon nadidisip yung panandaliang pleasure, panandaliang, parang ganito yun minsan, pag minsan meron akong kilala, no, dati hindi namang tumataya ng wedding, sinubukan niyang tumaya, nang tumaya siya, tumama siya. Parang ganon. Ang demonyo, patatamaan kanya para i-deceive ka. Ang nangyari, mas marami ang talo kesa sa panalo. Kasi una lang yan, mautak rin ang demonyo. Sinong mahihita mo sa demonyo? Ganon din minsan, patitikman ka, tikman mo nito yung alak. Pag ikaw nang bumibili, dati linilibre ka. Ganon din sa drugs. Ganon nadideceive ang mga tao. May mga bagay na hindi natin iniakala na mangyayari. Kamukha nito. Kaya tingnan niyo po yung verse 7. Tingnan niyo po yung verse 7. Sabi niya dito, nang panahon yun, tingnan niyo po, pumunta ang propeta ni Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram, hindi sa Panginoon ng iyong Diyos, hindi niyo malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Utopia? Di mo man akalimutan mo ba na 1 million kinalaban mo, tinalo ng Diyos? Hindi ka na nakakalimutan mo na ba yun? Eto, kapitbahay mo lang, kapatid mo ba? Sa palagay mo, di mo ba kaya yan? Bakit ka natatakot? Because hindi na tama puso. Minsan may mga Kristiyano, kapag hindi mo na-correct, yung intellect, yung emotion, yung will, wala. Dapat po mataas yung level. Dapat hindi tayo weak. Dapat meron tayong tamang desisyon na ipaglalaban natin yung pananampalataya natin. Kasi kapag tama yun, tama yung sinasabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart. Yung heart po, hindi pwedeng makontrol ng mundo. Alam niyo po, yung heart, delikado talaga yan. Kapag yung heart,
nasanay siya sa mga bagay na pagkaing makamundo, yun din ang hahanapin niya. Pag nasanay po siya sa mga bagay na espiritual, yun din po yung hahanapin niya. Parang pagkain lang yan. No, yung pagkain mo, kung sanay ka sa mga vegetable, kung sanay ka, nung pumbata kami, palagi po yung pagkain may saluyot, malungge. Minsan, magtampo kayo, mumakya pa ka, mama, tiyata maglutong minudo, asado, hali! Kasi natay ko, gusto niya yung malunggay. Kumain na po ba kayo ng dinengding, ganun pagkain eh. Yung mga pagkain na pinakbit, yung, no? Yun po yung pagkain namin. Ayaw namin, pero nung nasanay na kami, yung taste buds namin, hinahanap na namin yung pagkain na ganito. At tumanda ka na, pag pinagpili ka, lechon o ito, gusto mo ito kasi yun ang sanay ka. Amen po ba? Amen? Kapag hindi po nasanay yung mga bagay sa appetite ng ating puso, iba yung hanap. Kamukha, it's about idolatry to. No? Kapag naging nasanay ka yung mga bagay na worldly things and fleshly things, hahanapin mo yon. Ito, hindi naman kaagad si Asa na na-deceive. Merong nangyaring practice sa kanya, merong nangyari sa kanya na nakita na lang yung sarili niya, wala na siyang gana kay Lord. Wala na siyang tiwala kay Lord, wala na siyang, nakikita na lang, tiwala na lang siya sa pera, sa pilak, sa ibang lahi. Yun na yung nangyari sa kanya. Ano ba kayo? Kaya nga po, tumitingin talaga si Lord, binabantayan niya. Amen? Biro mo, imposible na hindi niya tutulungan ni Lord kung mananalangin niya. Kaya lang, na-deceive na. Tingnan mo yung katabi kung okay pa yan. Kung malakas pa. Baka'y manan laman ng puso niyan. Be careful with your heart. Di mo alam where He will lead you. Saan ka dadalhin. Kapatid, mag-ingat po tayo. Sa mundong ito, the enemy is attacking our hearts para ipakita niya yung mga bagay. Di ba pinag-aralan natin lust of the flesh? Yun ang gusto ng demonyo. Focus on the things that is temporary. Kaya minsan kapag na-focus tayo, yung heart mo nagiging weak, mahina. Lalo na kapag nagka-problema ka dyan. Dahil wala kang feeding ng Word of God, you cannot decide right. Di mo na alam. Kaya mahina. Ito nangyari. Biro mo, 41 years po siyang nag-reign sa buong Huda. Siya po yung pinakamahabang reigning king sa Huda. Ang nakakalungkot, sana ang patapos niya, magpapakita pa siya ng magandang history. Wala na. Binigyan pa siya ng opportunity, Lord. Dito mo ipakita na pagtiwala ka sa akin. Sabi kanina, basahin natin kanina, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Paano ipapakita yung strong ni Lord kung hindi ka loyal? Kasi ipapakita lang niya yung strong niya, yung strength niya, kapag tayo loyal to Him. Ito, disloyal na eh. Wala nang loyalty. Kaya minsan, eto, sige, makigera na ka, ano? You are foolish, mangmangga, sabi ng prophet. Sabi niya, di mo pa naalala? Then, magmula ngayon, biro mo matanda na siya, makipaggera ka. Kaya nga po, namatay na si King Asa. Hindi po siya nakapag-iwan ng magandang legacy. Amen? Kaya napaka-importante. Amen? Dapat bantayan natin ang puso natin sa Panginoon. We can be deceived any moment. It does, no? Pero tandaan po natin, if we are humble enough and always check our hearts, ano ba yung kailangan ko? Ano ba yung condition ko ngayon? I need to know. Amen? I need to know. Sabi po ng Proverbs 3, verse 3 to 4, never let loyalty and kindness leaves you. O yun.
Basahin natin. Never let loyalty and kindness leaves you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Ooh. Yung loyalty daw, kailangan nailagay, maisulat ng deep sa puso mo. Then in verse 14 po, then you will find favor. Ito yung gusto natin, palaging favor. Doon ka lang makakahanap ng favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Yun na talaga. Makaka-earn ka ng good reputation, sabi niya. Meron ka ng favor, meron ka pang good reputations. Amen? Sabi po ng Proverbs 21, verse 21, he who pursues righteousness and loyalty. Yung umahabol po, yung pinagputuunan niyang pansin, ang katuwiran at loyalty finds life. Ang life na sinasabi rito, yung buhay na ganap at kasyasya. Sino po yung gustong ganong life? Makakasumpong siya ng buhay, sabi ng Bible. Amen? Righteousness and honor. Yun yung nasusumpungan ng mga taong loyal. Amen? That's why winawarningan po tayo ng Proverbs chapter 4, verse 23. Watch over your heart with all diligence. Bantayan mong maigi ang iyong puso, sabi ng Bible. Sabi niya, from it flow the spring of life. Doon nang dadalo yung buhay. Yung talagang tunay na buhay mo, nandun po. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na papayapa, pinagpala, bantayan mo yung loyalty at righteousness mo. Amen? Tandaan po natin, ang pinakasinasabi ng focus ng binasahan natin kanina, love the Lord your God with all your... Nakafocus talaga yon sa heart of man. Yung decision, yung will, at saka yung intellect. Tingnan niyo po, when we have a right decision, kamukha, magsisimba ba ako o hindi? Di ba? Papasok yun sa iyong will, sa iyong decision. Amen? Ang sabi ng soul mo, dahil tama puso, yes, you need it. So we will go. Yung soul na yun, pupunta sa spirit, you are excited. Then you will act it according yung sa body mo. Ganun ang galaw ng katawan ng tao. Hindi ka agad didiretso. Hindi naman pwedeng ka agad didiretso sa katawan. Biro mo, hindi ka nag-iisip, hindi na, sa church ako. Hindi po. Una talagang papasok sa soul mo. Kaya ang critical nito, yung decision making mo, brother, sister. Kaya kapag gumawa ng kasalanan ng tao, look at this. Ang unang tatamaan dyan, yung soul mo. Merong soul ties. Kaya pag gumawa ka ng decision, ang soul mo magdesisyon, gusto ko yan. Hindi na papasok sa spirit. Pupunta na lang sa katawan, flesh na lang. Patay na yung spirit ngayon. Wala nang nare-receive ito. Wala nang relasyon sa Diyos, patay. Kaya pagdaan ng pagsubok, tumba ka kasi wala kang feeding and nutrition comes from the Word, from the Lord. Sabi ng Bible, tinitingnan ni Lord ang mga tao para ipakita niya yung lakas niya sa mga taong loyal sa Kanya. Napapansin niyo po ba? Kaya kapag pag-aralan po natin na dapat maging loyal tayo sa Panginoon. Yun ang pag-aralan natin, kapatid, para yung favor and honor and reputation will come to us. Ano po yung papakita para makita natin na tayo po'y maging loyal sa Panginoon? Number 1, you must put God first in your life. Di po ba yung kanina sinabi natin, siguraduhin po natin na loyal ka sa yung purpose. Ano yung purpose natin? Loving God, loving people. Loyal ka. It means, loyal ka na gawin mong una si Lord sa buhay mo. Hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo, hindi siya una sa asawa mo, hindi siya una sa anak mo. Ang una talaga dapat,
ang Diyos. Kapag una ang Diyos, lahat magiging maayos. Kapag inuna mo yung ibang bagay kaysa sa Diyos, nandun na po yung idolatry. Idolatry is placing other things rather in the place of God. That's idolatry. Whether it is a person or thing or place, whatever it is, that's idolatry. Yun po yung idolatria. Hello, nakuha ba natin? Kapag meron na pong kumuha sa posisyon ng Lord, idolatry na. Tingnan nyo po, basahin po natin ang talata dito sa 2 Timothy chapter 3. O yan. Verse 1. Nakita natin? This is a direct attack sa ating soul. Tingnan po natin. Merong direct attack na para po yung decision making ng tao magkamali. Tingnan niyo po. Sinabi ni Pablo kay Timothy, but mark this. Tandaan mo ito. Itatak mo sa bato. Mangyayari ito. There will be terrible times in the last days. Merong matinding mangyayari sa huling panahon. Terrible means perilous, matindi. No, kasi nga po, a lot of information na nare-receive na ng tao, yung tao very fragile na kasi nga po, medyo marami ng natututunan yung tao. Marami ng kapalitan. Hindi noong unang panahon, wala yung ibang pupuntahan yung mga Israel, kundi nasa gitna yung templo, pumupunta sila sa templo. Yun ang pinakasentro ng buhay nila. No? Pero ngayon, iba na. Sabi niya po, people will be lovers of themselves. Ito na. Nagfo-focus na yung mga tao sa sarili nila. Lovers of money. Kaya pag pinag-usapan mo, magtrabaho ka o simba? Trabaho na lang, kikita pa ako. Pera o Diyos? Pera. Kaya kahit na anong mangyari, makikita mo ipagpapalitan Diyos sa pera. Boastful. Pag malaki na, pag mayabang na, sabi niya, kaya ko na to. Proud. Very proud po. Imagine, pride po ang nangyari kay Satanas nung ma-down siya. Abusive, disobedient to their parents. Yan. Mga bata ngayon, hindi mo na alam kung sino nanay, tatay. Sino yung anak at saka nanay. Mako naman! Anak, muli kang marano eh. Tapos, ngayon pala, muli ang marano ng habak. Marano niya, alas 6. Disobedient to parent. Makikita mo yung mga bata ngayon, no? Kasi, tatanungin mo, sino mas marunong ngayon, nanay o anak? Di ba naman teki yung nanay. Nanoy, makananoy yung bus ni Facebook. Biasa. Di ba? Mako, makanyanya mo, mako, ano? Sabi sa akin, may anak. Di ba? Magdoto ya, maggaya. Yan pala. Balo na eh. Dati, alam niyo po ba, nung mga bata, nung una, pag hindi alam ng bata, turuan mo nga ako sa assignment ko. Di ba, no? Tuturuan mo, yung anak, ganun to, anak. Kasi ikaw, siyempre, natutunan mo sa eskwela. Ikaw naman, no? O, kaya yung mga, di ba? Pero ngayon, hindi sila magtatanong. Kasi merong Google. Di ba? Google lang. Kaya yung utak ng bata, nandito. Wala na dito. Click! Alam ko na. Di ba? Minsan, ang information is overload. Minsan, napakaraming alam ng bata, kaya lang wala yung tamang puso. Kasi hindi nila natutunan through experience. Information lang. Kasi yung mga matanda, sila'y nakaranas ng experience. Kaya yung mga unang mga bata noon, malalakas. Kahit na hindi kumain ng 3 araw, okay lang. Mapagtiisin kasi sanay sa pagsubok ng buhay. Pero ngayon, timbakal ko, 1,000. Yari ka na. Pagkatapos, pag hindi mo binigyan ng
pera, magpe-Facebook yung kawawa ako. 500 lang yung baon ko. Nakakatawa ang tao ngayon, ang mga bata. Ako nga, pinapakita ko sa mga anak ko, yan, alam mo yan, peklat, dikit yan. Ito, kinain ng aso, ano to. Kasi, subok na matatag. Kasi, tatakbo, pag umuwi kami noon, merong kasugat sigurado. Kasi, sanay. Kaya yung mga pagsubok ng buhay, kayang-kaya. Amen? Pero ngayon, marupok. Diba? Hindi makagawa ng problem. Mga kabataan, mag-ingat kayo. Kaya napaka-importante ng community natin. Nakafocus sa sarili. Ungrateful, unholy, sabi niya. Without love, sabi niya rito. Ano? Nakita natin? Without love, unforgiving, sabi niya. Anong nangyari? Slanderous, mapanira, without self-control, brutal, lovers, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito yung panahon natin ngayon. No? Ito yung attack ng kaaway kasi ayaw niyang direct atakihin tayo. Gusto niya yung desire natin, yung atakihin natin. We can easily be deceived kapag na-attack tayo doon sa ating desire. Kaya sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Dapat yung desire mo, desire ni Lord. Amen po ba? Ito po yung nangyayari. Ito po yung nangyari. Amen? So ito po yung panahon natin. So it is attack. Kaya nga po, kapag makikita mo, really, wala ngang physical na idolatry nakikita mo, Diyos-Diyosan na sinasamba, but sila po yung pumapalit sa lugar ng Diyos sa buhay ng tao. Not knowingly, they are sinning of idolatry. Tignan mo po yung mga tao. Amen? Anong pipiliin nila? Yung mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Nakakalungkot. Amen? Pero sabi ng verse 10, basahin po natin yung verse 10. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, my faith, my patience, love, and endurance. Yun talaga. Nalaman mo no, ang buhay ko. Kaya nga po, the best way na ipakita mo na meron kang tamang puso, meron kang faith, yung teaching na natututunan mo, ina-apply mo, meron kang purpose. Ano yung purpose? Loving God, loving people. Meron kang patience and love, endurance. That's why, kapag nandun po yun, palaging priority si God. Hindi po uli, kundi priority. If we are not making God a priority, then somebody else will go to the top to become your priority. Whether it is a work, a person, or a business, or anything. Kaya pag tinignan mo, napakadaling magdesisyon, sa kanila, kahalili ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Tinitignan ni Lord yun. Kaya lalong mahirap yung buhay kapag ikaw lang ang nakikipagbaka. Tignan po yung kagasa. Magmula ngayon, ika namang makikira, na nakasopan, Lord. Di ba? Gusto niyo ba yon? Wala. Kasi tiwala ka sa ginto, sa pilak, o sa mga bagay sa mundo. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? So being a believers, dapat alam natin yung priority natin. Sino yung priority? He is the top of all the top. She is in the top. God. Yun po yun. Love God. Dapat palaging, ano ba yung gagawin ko? Pag magdesisyon ako, dapat, ito ba'y naka-inline sa pagmamahal ko sa Diyos? O hindi? Kapag ganon, kinoconsider mo palagi yung say ni Lord. Amen? Siya yung top. Last week, pinag-aralan po natin yan. Nakaupo siya sa trono. It means, hindi ka karnal. Di ba? May mga karnal, dinagay lang si Lord, pero hindi naman pinapakinggan. Di ba? Yun ang karnal. Pangalawa,
no, na kailangan na gawin po natin, you must be loyal in loving your loved ones. Pag sinabing loved ones, it is your physical and spiritual family. Loyal ka dapat dyan, kapatid. Amen? So ang Lord, kanina sinabi natin, loyal ka sa mga bagay ni binigay ni Lord sa iyo as part of your life. Amen po ba? So, tignan po natin ito, no? Kailangan, no, tignan natin, baka ikaw, Kristiyano ka, and yet, you are not leading your family to Christ. Amen? Baka iniisip mo lang yung sarili mo, ayaw mong ma-reject, ingat ka. Kailangan ipag-pray mo yung physical family mo dahil binigay sila ng Lord para ikaw ang tumulong sa kanila, mapalapit sila sa Panginoon. Amen? Minsan kasi dahil tumitigas na yung puso, nagiging normal o usual na lang na kahit na hindi nagsisimba kasi ayaw naman nila eh. Tandaan po natin, you have to fight for what you want. Kasi sabi ni Lord, pray and it will be given to you. Ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Whatever you ask in prayer, believing that you receive them, it shall be yours. You must continue believing, praying, Lord, no, pag-pray mo, ilapit mo sila sa Panginoon. Kasi kung ikaw na anak, no, ikaw ay naligtas, sila din mahal ng Diyos. Be faithful to them. Amen po ba? Be faithful to them. No, kasi yan ang binigay ni Lord sa iyo. Be faithful to your loved ones. Yung asawa mo, anak mo, huwag kang papayin na hindi makakilala. Alam niyo po, mayroon kong nakita, last week, meron po akong tatlo pong patay ang pinuntahan namin. Na-realize natin, no, pinag-pray natin. Minsan, pag buhay pa yung tao, no, hindi pinapansin. Di ba? Pero kapag patay na, doon naiiyak. Wala ka na magagawa. Kaya habang buhay pa yung mga mahal mo sa buhay, doon mo gawin ang tama. Hindi yung kapag namatay na, doon ka na lang iiyak. Nagsisisi ka. Huwag ganun. Amen po ba? Kung mahal mo sila, ipaglaban mo sila sa kamay ng demonyo. Ipag-pray mo sila. Kasi any moment, pwedeng mawala. Yung pong isang nag-preach po kami doon, 25 years old. Very soon. Yung pong gumawa ng bakal dito, na-disgrasya, na motor. Lasing siya, nabangga siya. Sinasabihan na namin, wag nang iinom. Yun, uminom, nabangga, namatay. Napakabata. Preach po kami doon. Pero alam niyo po ba, no? Habang buhay pa, yung mahal ninyo sa buhay, mahalin ninyo sila. Paglaban ninyo sila. Sabihan ninyo sila. Gawin ninyo sila na mabuti. Amen? Nakikita mo, kapatid mo, kaaway mo. Panayang kapatid. Alam mo, asundo. Amen? Huwag po ninyo sayangin ang oras. Amen po ba? Gayon din sa ating spiritual family, yung katabi mo yan. Yan, dapat mahalin mo yan. Sabi ng Bible, beloved, let us love one another. Ipapakita mo na tama ang puso mo na kaya mong mahalin yung mga kapatid mo. Hindi lamang yung kapatid mo, yung mga kapatid mo sa spiritual. Yung leader mo, mahalin mo sila. Kasi binigay sila ni Lord. Maging kang loyal. Di ba? Huwag mong sirain. Maging loyal ka, kapatid. Kapag hindi ka naging loyal, don't expect that God will bless you. Because those people God brings into your life, you just destroy them. Especially yung mga leader mo. Minsan ang leader mo, ang kulit-kulit na, where na you? Makikita mo, sin lang. Di ba? Di ba? Hindi maka-text na sabihin na, pasensya na. Di ba? Makikita mo naman, pag hindi ka agad sumagot, sigurado may dahilan. Mag-iisip muna, kung pwede yan. Di ba? Dapat naman mag nag-text yung cell leader mo, tara, cell group na tayo. Yes, sir! Ayan. Noted po, nandyan na po kami.
Di ba? May baon po ako, may dala po akong balitog. Oh, ito. Okay na yun, binatog. At least, no? Yung po bang excited ka? They are your spiritual family. Enjoy them while they are alive. Baka naman yung kapatid mo, kailangan ipadama natin yung pag-ibig talaga. Baka hindi mo alam, may plano ng mag-backslide yan. Tignan mo, hawakan mong kamay. Baka may plano ka na, subukan mo lang. Sabi mo, kasi may mga ganun di ba? Nag-iisip, tulog ko. May mga ganun, may plano ng pangit na sa buhay niya, ingat po kayo. Amen? Dapat yung kapatid mo sa Panginoon, paglaban mo sa demonyo. Amen po ba? Amen? Hawakan mo. Sabihin mo, never in my... Hindi mangyayari yun. Amen? Ipaglalabang kita. Amen? Mga kaya kapag po nanghihina yung mga cell leader nyo, encourage naman ninyo. Amen? Libre nyo naman sa Jollibee o kaya sa McDo. Panayang. Amen? Sama niyo yung pastor niyo. Diba? Di palagi siya nag-i-encourage. Kayo rin. Di ba? Mahalin ninyo sila. Encourage them. Amen? They are precious. Matuto po tayo mag-add value to people. Ano yung add value? Yung po pangtingin mo sa kanya, hindi mo ginagawan na mabuti dahil may kailangan ka sa kanya. Pangit po yun. Ginagawan mo na mabuti dahil mabuti ang Diyos sa'yo, maging mabuti ka rin sa kanya. Hindi mo i-manipulate. Yung paano bang, kaya lang hinanok, dahil pagpadagdag lang ng number sa cell group ko ito. Di ba? Hindi po. Dapat puro. Sabi mo, puro. Di ba? Puro. Tama. Pure yung motives po natin. Kasi, alam ni Lord yun. Kapatid, magkakapatid po tayo. Ang desire natin, magtulungan. Tayo naman na tinutulungan, magpatulong naman tayo para hindi mahirap yung buhay. Amen? Kakainin ka ng demonyo kapag hindi ka nagpatulong. Kamisan makikita mo, no? Dapat supposed to be 1,000 na tayo. Ang dami na nag-encounter. Bakit hindi tayo? Diba? Why? Kasi nga, minsan nagiging selfish yung tao. So this church, we must be loyal to people. No? And then, we must be loyal to the vision. Ano po yung vision natin? Winning souls and make disciples. Yun po yung vision natin. Amen po ba? We will win people back to God. Ang tanong, Kristiyano ka ba? O nananampalataya ka? Kapag Kristiyano ka, sasabay ka, susunod ka kay Jesus, merong vision si Jesus. Ang vision niya, sabi niya, look at the harvest field. They are ripe and ready. Go to the Lord of the harvest to send out workers into this harvest field. Tayo po yun. Gusto ng Lord na magamit tayo. Hindi lang tayo nandito pamparami. Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos kasi may kailangan ka. Tanungin din natin sa sarili natin, Lord, I want to follow you. Use me, Lord. Amen po ba? Gamitin mo ako. Supposed to be, dapat, yun po yung vision natin. Be involved, be engaged. Kaya nga nagtitraining kayo, nag-equip kayo, pinapalakasan kayo para pagtuunan po natin pansin yung vision. Hindi yung bisyo mo, kundi yung vision. It means yung plano ni Lord na mawin yung world. Amen? Minsan, sabi ni Joseph Prince, si Joseph Prince, siya pong matinding teacher, sabi niya, laziness is most common in the church than drunkenness. Minsan galit tayo sa mga lasenggo. Pero marami po sa church, tamad, aray. Bakit mo matutunayan yan? Tamad manalangin, tamad mabasa ng Bible, tamad mag-share ng gospel, tamad mag-invite. Alam niyo po ba yung laziness is mas severe sin rather than drunkenness? Ang katamaran. Sabi nga ng Bible, kapag tamad ka, huwag mong pakainin yan. It means, Kristiyano siya,
hindi siya tumutulong sa gawain ni Lord. Kalabitin mo yung katabi, sipag-sipag pag may time. Kasi nang sinabi ni Lord, go, means arise. Tingnan niyo po yung mga unang Kristiyano dun sa Book of Acts, chapter 2, verse 42. Basahin natin. Yung pong sabi niya, they devoted themselves. They are loyal sa apostles' teachings. Sabi niya, they are devoted to the apostles' teachings and to fellowship. Yun po, loyal po sila. To breaking of bread and to prayer. So, meron talaga silang ginagawa. Kapag Kristiyano ka, nagfe-fellowship ka, amen po ba? Amen? Nagse-cell group ka, at nagpe-pray ka. Sabi niya rito, everyone was filled with awe and at the many wonders and signs and performed by the apostles. All the believers, hindi sinabi niyang some or few, but all. Sabi po natin all. Ang mga Kristiyano, kagad na malalaman mo kung ano yung culture nila. All the believers were together in everything in common. Sabi niya, ano ito niya? Selfless po lang. They sold their property. Hindi po sila greedy and possession to give everyone who had need. Tumutulong sila. Tingnan niyo po yung verse 6. Every day. Sabi natin, every day. Nagse-cell group sila. Every day, they continue to meet together. May minsan, once a week na nga, absent ka pa. Sabi mo sa iyong katabi, magbago ka na, uy. Mali yung puso mo. Once a week na lang. Uy, mag-cell group tayo. Busy ako eh. Di ba? Sabi niya rito, everyday. O kung everyday pa yung cell group, ano kaya mangyayari? Gusto mo kaya yun? Di ba? Everyday. Everyday. Kasi pag everyday, yung heart mo na itatama. Kapag everyday, tama yung relasyon mo sa Diyos. Everyday, you are learning. Chinecheck yung pulse mo. Chinecheck yung condition ng heart mo. Chinecheck yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi everyday, you are being passionate to the Lord. Sabi niya rito, everyday they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Doon lang po nagkakaroon ng multiplication kasi everyday they are faithful. Everyday. Nabi mo mga Kristiyano, kapatid natin, enjoy mo ng bawat siya. Minsan kasi mawawala yan, madideceive. Kaya dapat tayo tulong-tulong. Kung meron man tayong gagawin, tulong-tulong. Amen? What are the things na kailangan i-practice natin, establish natin? Number 1, we must learn how to trust in the Lord at all times. And then, pangalawa po, seek God's wisdom. Then submit and obey. Another thing, number 4 is rely on the Holy Spirit. Always rely. Only the Holy Spirit will convict us. Number 5, have a worshiping and gratitude heart. Every day. Ito po yung pagbulay-bulayan ninyo. And then, the result is, your loyalty proves your royalty. Ang katapatan mo, magpapatunay na galing ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo? Practicein po natin ito. Pag-aralan natin. I want to be loyal. First, to my God. Then I want to be loyal to the people that God brought me. Pati po yung loyal tayo sa mga taong binigay sa atin, mga leader natin, sa ministry natin. We must be loyal sa Great Commission, sa vision, to win souls. To people na nangihirapan, nag-struggle. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Thank you, Jesus. God knows your heart. Kapatid, if you are struggling, minsan meron ka ng problema in decision making because meron ka ng
Parang ikaw ay nasa timbangan na. Tinitimbangan mo na. Either I follow Lord or I follow the ways of the world. Baka nandiyan ka na sa situation na yan. Humingi ka ng tulong. Sabi mo, help, Lord. Ang ginawa ni Asa nung una, marunong siyang manalangin. Lumapit. Malaki yung tiwala niya sa Diyos. Kapatid, God wants to save you. Ayaw ka niya mapahamak. Mahal ka niya. Alam niyo po, ang kapayapaan ay nandun sa kamay na Lord. Hindi sa yung diskarte. It's not about your decision. It is not about your skills or ability. But you need God. Amen? Hallelujah. Check your heart. May struggle ka sa decision making, sa emotion mo, sa iyong feelings, sa iyong mind. Sabi ng Bible ng Colossians, set your mind on things above, not on earthly things, where Christ is seated at the throne. Amen?